Ang araw na to ngayon, Friday, Holy Week. Lahat ngayon ay may Via Crucis. Ang iba mayroong bisita iglesia. Ang ika-share ko lang sa ngayon, itong araw na to, dito si Jesus hinuli at pinako sa krus. Ang pag-iisip natin sa araw na to ay parang natural na lang para sa mga tao. Pero para sa mga taong may mga paniniwala na sa araw na to tayo'y naligtas sa kasalanan, pero hindi lang dyan, hanggang dyan ang natin. Kung hindi, yung pagkamatay ni Kristo sa krus ay isang grasya nating mga tao na dapat nating sundin. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay upang mamuhay ng tapat. Alam natin maraming mga pagsubok, di ba? Si Jesus nga, sinubukan siya. Ang daming mga panlalait sa kanya. Pero hindi siya nagalit. Pero tayo na sumusunod sa yapak ni Jesus, naisip ko sa buhay ko na wala akong karapatan na magalit o maging mapagmataas sa iba. Kailangan pala dito sa mundo, ang tingin natin sa ating kapwa ay tayo'y mababa sa kanila. Hindi mo isipin na ikaw ay pantay sa kanila. Kasi pag iniisipin mo yung pantay kayong lahat, magpataasan kayo. Kundi ang isipin natin pala, iniisip ko, kailangan magpakumbaba doon sa iba. Kasi kung lahat tayo mayroong pagpakumbaba doon sa iba, walang away, walang pagsisiraan, walang kaguluhan. Bakit? Parehas tayo nagpakumbaba. Pero kung isipin natin na pantay lang tayo, konting salita lang na marinig mo, ay hindi pwede yan. Pantay lang tayo tapos gaganunin mo ako. Hindi pwede yan. Babawi ako, di ba? Pero kung iniisip mo na ikaw ay isang mababa, hindi ka na mag-iisip pa na lumaban o maghihiganti. Bakit? Kasi ikaw ay mababa. Kaya hindi ka makagawa ng kasalanan. Alam nyo, ako noon, nung nag-aaral pa ako sa high school, ayaw kong mayroong mataas. Pag mayroong mga mayayabang dyan sa school, gusto ko na walang mataas, pantay lang. Kaya ang nangyari, nagpahabulan na pataas. Kaya hanggang napahinto ako sa pag-aral dahil sa ayaw ko rin na mayroong mga taong masama. Hindi pala ganun. Kailangan tayong lahat ay magpakumbaba. Kasi kung tulad ni Kristo, nagpakumbaba siya, ang sarap mamuhay sa mundo.
walang gulo. Dito sa Japan, naobserbaran ko sa may mga ranggo sa kumpanya nila, mga manager, mga may-ari, hindi sila, sa tingin mo sa kanila, parang kasama mo lang din sila sa trabaho. Hindi naman sinasabi na nagpakumbaba sila sa iyo, kundi ang tingin nila sa inyo, sa mga trabahante, ay walang lamangan. Kumo sila ang may-ari, hindi sila yung nakatingin lang sa inyo, nagtatrabaho, kahit pagod na, hindi na nyo kahit tumutulong sila. Kasi noong nagtrabaho ako doon sa mga iba-ibang kaisya, nandyan talaga, tumutulong sila sa mga trabahante kung sakaling sobra na ang trabaho at di na kaya, susuporta sila. Pero sa atin, sa Pilipinas, parang ang mataas doon, mataas talaga. Kung ikaw nasa baba, mababa ka talaga. Kaya maswerte yung tao na nagpakumbaba dahil siya'y itataas ng Diyos. Masarap pag ang Diyos ang magtaas sa iyo kaysa ikaw ang magtaas sa sarili mo. Doon mo malalaman na ikaw ay katulad ni Kristo, mapagkumbaba, mapagmahal, mapagsunod sa tunay na ugali ni Kristo. Salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.